ng Diyos. Hallelujah. Kaya, ibigay lang natin ang lahat para sa ating pasasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya, mula nung pinangaral ng Jubilee, lahat na ng ating mga pagsamba at lahat na ng ating mga pagtitipon, ang sentro nito ay ang pasasalamat sa Diyos. Amen? Ang pasasalamat, pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoon. Kapagkat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay takila sa bawat isa. Amen. Kung alam lang natin paano gumawa ang Diyos, napakabuti ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa susunod mo na bahagi, amen, dito po si Brother Joseph. Araw at gabi ay marapat natin pasalamatan ng Diyos sa ating kanta, mga kapatid. Ano bang dapat natin pagpasalamat? Yung pagpapala ba lamang? Pero kung tayo po ay may problema o drama sa buhay, kaya nyo magpasalamatan ng Diyos, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, sapagkat ang mayamang biyaya ng Diyos na hanggang sa mga oras na ito ay pinagkaloob sa bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat kung walang biyaya ang Diyos, mga kapatid, siguro walang natira na sa lugar na ito, mga kapatid. Sapagkat dahil sa biyaya, hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating karunungan, hindi dahil sa ating kalakasan, hindi dahil sa ating gawa, mga kapatid, kung bakit tayo narito. Kundi yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko nga na bagamat 10 ng aking mga mahal sa buhay, hindi ako magaling maglingkod. Kaunti ang aking kaunawaan. Pero yung biyaya ng Diyos na siguro maraming beses akong nagkamali o nakakasala, ngunit bukas sa panahon natin, hindi kagaya ng mga unang panahon, patay tayo lahat, mga kapatid. Sapagkat yung linggo na hindi ka pumunta isang beses, patay ka. Sigurado po yan, mga kapatid. Ngunit ako po, sa aking sarili, sinikap ko po. Ang maalala ko lang na hindi ako nakarating sa linggo ay noong 2008. 2007, diretso yan hanggang sa mga oras na ito. 2008, yung bagyong Cosme. Madaling araw noon ng gabi ng Sabado yon. Linggo po yon, walang transportasyon, baksak lahat ng mga poste sa Barangay Lugo. Walang service po dito. Kaya mga kapatid, hindi po tayo naglilingkod sa kanino man. Naglilingkod po tayo sa mapagbiyayang Diyos, mga kapatid. Isipin niyo, mga kapatid, ang kalakasang ito, ang lahat ng mayroon sa atin, ang hiningang ito, ang kaligtasan na bukas hanggang ngayon ay yun dapat ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Hindi po ako magbabasalang po ako, mga kapatid. Praise God. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Bukod dito, mga kapatid, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na ang lugar na ito ay sa Greece region, bandang European country. Ang Greece ay nasa northern part ng European country. Bukod dito, mga kapatid, ay pinatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ang Macedonia ngayon ay bansa po yan sa northern part ng Greece. Ang pangalan ng bansa nila ay ginawa nilang Republic of North Macedonia. Hindi na napinalitan ng pangalan, pero dinagdagan lang Republic of Northern Macedonia kasi part siya ng Northern Greece sa Europe, mga kapatid. Kaya nag-i-exist po sila hanggang sa ngayon yung lugar. Malaga ba ang lugar? Amen. Kaya itong Santa Maria ay pinakamamahan ng lahat ng mga Gospel of Christ sa buong Pilipinas. Palakpakan nyo naman ang Panginoon. Dito sila nag-umpisa dito, kaya
hindi natin iwanan ng Santa Maria. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya napaka sa Biblia, specific talaga ang lugar, mga kapatid. Verse 2. Kung paano maraming pagsubok. Ito yung nakita ni Apostol Pablo sa mga lingkod sa kanilang panahon doon sa lugar ng Macedonia, mga kapatid. Sayang si Pablo, nakarating ba pastor sa Pilipinas? Hindi Asia lang, hindi ko alam kung sa part ng Asia. Sa mga Lebanon yata, mga ganun. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapigatian ng kasaganaan ng kanilang katawan. Tingnan nyo yung mga word, mga kapatid. Ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Bagamat ang panahon nila, ang kasaysayan nila, ang pamumuhay nila ay hindi ganoon kayaman. Pero yung kanilang kayamanan ng kanilang kagandahang loob ay talagang siguro, sabi ng Biblia kasi sa kanila anong panahon ni Apostol Pablo, mapainom mo lang ng isang basong malamig na tubig ang mga lingkod ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? Katwiran ito, mga kapatid, pagpapalain na yung nagpainom. Tama ba, Sister Tess? Sa panahon natin, yung dito narinig mo ilang maraming beses po yan. Kaya kung may dumating na magagawa sa inyo, huwag nyo lang painumin ng malamig na tubig. Samahan nyo ng pizza o hindi kaya mga cake, gano'n, o mga kangkanin. Mas maraming pagpapala kasi tubig lang ang sinabi ng Biblia eh. Eh kung pinagdagan nyo, pinakain nyo pa yan. Binigyan nyo ba ng pera yan? Ay, mabait kayo, baka kunin kayo ni Lord. Pero problema, mga kapatid. Kaya ayaw kong maging mabait eh. Kasi baka kukunin tayo ni Lord. Huwag naman yung sobra, mga kapatid. Huwag nyo lang pabangunan. Tama na siguro yung napakain nyo, mga kapatid. Okay na yun. Verse 3. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatuto ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sitin nyo, yung word na abuloy kasi, Englishin mo nga, Brother Gideon, kasi parang sa ating yung word na abuloy, parang sa patay yun eh. Hindi po. For to their power, I bear record. Tignan nyo, naka-record Si Apostol Pablo ang nagsabi nito. And beyond their power, they were willing of themselves, sabi niya mga kapatid, doon sa kung kasi abuloy, na yung mga manggagawa nila, yung kanilang mga kagaya ni Apostol Pablo, ay talagang binisita, parang pinapasok sa kanilang mga bahay. Willing yung kanilang kalooban. Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, historically, ang Barangay Lubong, may outreach po dyan. Wala si nanay. Si nanay, bagamat kaunti ang karunungan niya sa salita ng Diyos, hindi siya nagdalawang isip na pinatuloy. Yung ating mga taga Santa Maria, si Roger Malikdon, hindi ko alam kung kilala si Sister Tess, si Helen Fernandez. Oo, saka si Marilo Bersosa, si Brother Haji, hanggang ngayon, maliit pa rin. Oo, maliit na yun dati, hanggang ngayon, maliit pa rin. Minsan, nakikita ko siya sa Pentecost, Brother Haji, sabi niya sa akin, tatangkan nyo na eh, para hindi lumaki, sabi ko. Kasi talagang hindi na siya lumaki, ganoon na. Bagamat, may kahirapan kami noon, kulang talaga, hindi naman sila mapili. Tama yung sinabi ng babainom lang ng tubig kahit hindi mo mapakain. Nagpapasalamat na sa Diyos. Ganon sila katindi mga kapatid. O kahit na ano dyan, hindi sila banting. Sabagay sa ating panahon, wala naman ng missionary na pumunta sa bahay. Painumin mo lang ng tubig yan, baka magreklamo pag-uwi yan. Sabi, ano ba naman sister na yun? Tubig lang, pinainom nila lang soft drinks. Kaya may pagkakaiba yung mga missionary noon, compare. Ngayon, baka magreklamo na pag tubig lang ipainom mo. Oh, di man lang pagmangirita, tubig lang, parang nagutom pa. Hindi ko alam mga kapatid. Pero dito mga kapatid, sinasabi dito na mayroong gawain na nag-exist talaga na mayroong pag-ibig, pag-ukusang loob sa kanilang panahon mga kapatid.
Verse 4. Naluphang ipinamamahid sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Gift yan sa English. Tingnan mo, gift. Regalo. Ayan o. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of ministering to the saints. Kaya, regaluhan nyo yung mga manggagawa natin, mga kapatid. Ayan, pagpapalain kayo. Kasi nangyari ito sa kanilang panahon, mga kapatid. Verse 5. Naluphang at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Tingnan nyo, si Pastor Pablo, parang siguro si Pastor Pablo, may mga lugar talaga na matigas din eh. Hindi man lang magpamirinda eh. Pero sa Macedonia, sabi niya, at ito ay hindi na ayon sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. May paglilingkod sila sa bawat isa, mga kapatid. May pag-ibig sila sa isa't isa. Verse 6. Ano ba? Namamanhig kami kay Tito. Naayam si Tito ay kundi na Pastor Pablo yan, mga kapatid. Nayamang siya rin nagpasimula ng una at siya rin naman ang kumanap sa inyo ng biyayang ito. Yung terminology ng mga biyaya, maraming ibig sabihin kasi, mga kapatid. Yung ang una, yung kadakilaan, yung kabutihan, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun yung mataas na biyaya. Pero ginamit din ito yung word na gumaganap sa inyo ng biyayang ito. Yung paglilingkod nila na nakita ng mga apostol na ito na yung kanilang mga kasama din ay mapagbiyaya din sa kanilang mga kapatid. Nagpakita, showing their gratitude, kindness, and love to each other, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin niya. Verse 7. Datapwat yamang kayo'y nagsisasagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya. Ito, mga kapatid. At sa pananalita, at kaalaman, at buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. English mo nga, Brother Gideon. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and your diligence, and in your love to us, say that ye abound in His grace also. Yan o, mga kapatid. Hindi, imalaga talaga na una, Tagalog mo na, yung mayaman, sumasagana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya. Yung iglesia ito, yung bawat isa sa atin, mga kapatid, ay yun nga ang layunin ng mga tagapagturo, layunin ng leader o sino man, mga kapatid, ay yung maitaas ang antas ng pananampalataya natin. Nakagaya po ng ngayong instruction sa atin na ang isang dako ay pananampalataya. Kaya, mga kapatid, kung sumasagana sa lahat ng bagay ang pananampalataya, dapat maunawaan natin yun. Bakit may isang dako? Bakit kailangan pumunta sa isang dako? At pananalita at kaalaman at buong kasipagan. Tested na po tayo sa buong kasipagan, lalo na siguro sa ating kay Sister Glo. Talagang sa totoo lang, sa church na ito, hindi ko pa nasubukan nagwalis, magpunas dito. Sa totoo lang, totoo po. Hindi ko pa. Yung map, yung pala, sa lahat ng aspeto, kasi hindi naman na tayo naghahayo. Nung panahon,
ni Pastor Clemente, sumasama naman po ako sa mga outreach, yung mga pinupuntahan namin. Ngayon, hindi na po tayo kasi, kaya pwede natin gawin yung kasibagan sa paglingkod natin dito na. O, yung mga, kung may oras kayo, may time kayo, pwede kayong samahan, sister ko, maglinis, kung ano-ano gagawin dito. Alam, malaki pa ng puntos. Oh, pinagpala ng sister ko. Mga milyonaryo na yung mga anak niya. Si Brother Gideon. Milyonaryo na ito. Mamaya, hindi dahil sa kanila, dahil sa kanilang mga magulang na nagsikap, ayan o, sa pag-ibig, magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Ayan, mga kapatid. Verse 8, yun po, mga kapatid, kailangan natin maging masipag. Hindi lang para sa ating sarili. Kung masipag ka lang sa sarili mo, yumaman ka ng yumaman sa sarili mo, pero hindi ka masipag sa gawain ng Diyos, hindi ko alam. Si Cornelius, kaya nyo ba si Cornelius? Oh, mayaman siya. Pero sa gawain, talagang binigay niya yung kayamanan niya. Kailangan ba lang sila mga kapatid? Hindi ako nangungusap na tulad na nag-utos. Tingnan niyo si Pablo, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasibagan ng iba, nakatapatan naman ng inyong pag-ibig. Hindi niya pinupos. Ano bang term dito? Hindi niya batas. Pag sinabing batas, ganitong gawin nyo. Sabi ni Sister Flo, kayo lahat ng mga kabataan, punta rito, punasan nyo yan. Batas yun. Yung pastor, ganun din ang sabihin, punta kayo rito, ganito, maglinis tayo. Batas yun. Pero sa panahon nila, hindi. Hindi ako nangungusap tulad na nag-utos. Kundi sumusubok, mga kapatid, sa pamagitan ng kasibagan, iba katapatan naman yung pag-ibig sa iglesia ng ating Panginoon. May pagkukusa, may willingness. Dahil alam mo na yung gagawin mo para sa iglesia. Si Brother Joel, kilala na ito sa Sidar. Kasi nga yung kanyang volunteerism, yung kanyang talent ay nakatanim na doon sa mga tao doon. Iyon mga kapatid. Gawin natin, lahat tayo ay subject na gumawa sa gawain ng Diyos mga kapatid. Verse 9. Sapagkat nalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagaman siya ay mayaman. Tignan nyo, gayon ba'y nagpakatuka dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karughaan ay magsinaman kayo. English mo ito. Literal to literal at saka spiritual ito. Ayan for ye know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman talaga ang Diyos sa lahat ng bagay, mga kapatid. Ye for your sake, He became poor. Kasi naging alipin po siya. Napakahirap naman yung pinakamayaman ka. Sinong tao ang pinakamayaman? Sabihin natin example, sinong kilala yun? Si Elon Musk. Si Elon Musk ba, kaya niyang maging alipin na sa dami ng kanyang pera, kaya ba niyang ibaba yung sarili niya na maging, sabihin natin, ordinaryong tao, hindi niya kakayanin yun. Kasi hindi siya ang Diyos, mga kapatid. Diyos lang ang makakagawa ng gano'n. Kahit tayo siguro, ako man din, kung meron akong bilyon, mag-uutos na lang ako. Totoo yun. Bakit ka pa? Papagod ka pa. Magmumuluntir sa sinan. Pagkon ka ng 10 tao, paalam na kayo dyan. Sabihin nyo, akong nag-uutos sa inyo. Pero hindi gano'n ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Lahat tayo, anumang kalagayan natin, mayaman ka man, mahirap ka man, we are subject to maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat siya yung pinakamataas, siya yung pinakamayaman. Palagpagan natin ang Panginoon. Begin for that even through His poverty, sa kanyang paghihirap, sa kanyang karughaan, ay magiging mayaman ang bawat isa. Sinong mahirap sa inyo? Ang word kasi na kahirapan, mga kapatid, it is not only referring to money.
hindi lang naman pera. Eh, yung hindi ka makakain, yung hindi ka makatulog, may mahirap ka eh. May mga tao kasing hirap makatulog. May mga taong mayaman sa pera pero hindi pinapakain. Totoo yun, yung mga may kidney failure. Yung may kidney failure, hindi halos pakainin. Bawal maalat, bawal matabang, bawal karne. Sabihin na lang ng doktor, huwag ka nang kumain, pero patay yun mga kapatid. Kaya kahit pa paano kumakain ng gulay lang, gulay. Walang lasa. Ganun po mga kapatid. Kaya kayamanan, kaya yung pagpapasalamat natin sa Diyos, ako personally, gusto ko sa lahat ng pagkakataon ay pumunta ako sa simbahan. Kahit na masakit ang katawan ko, kahit na parang nakakapagod yung magsimba. Nakakapagod. Alam niyo ba kung bakit mga kapatid? Ang prinsipyo ko po, mapasalamatan ko lang ang Diyos na malayo ako sa karamdaman. Since matagal ng panahon, hindi ko maalala na nagpa-doktor ako. Sabi ni nanay, bata pa daw ako. Pinunta naman ako sa hospital. Between life and death. Halos mamatay talaga ako. Sabi nila, inuwi daw ako sa Frank Bataan, inuwi ako sa Pangasinan. Kasi nga, yung hospital na yon, yung pinagdalan sa akin, pinapatay daw yung parang wala nang pag-asa ito, sabi sa akin, iuwi nyo na. Inuwi ako sa probinsya, halos chances na lang 50-50. Kaya sabi ko, ay baka may plano ang Diyos talaga sa bawat tao. Kaya mapasalamatan mo lang ang Diyos. Alam nyo, bakit? Yung kalusugan ng tao. Ito na yung issue ngayon eh. Sa buong sanlibutan, sa buong mga issue na ngayon, ang pinag-usapan na ngayon, yung health, yung consciousness, yung lifestyle living, pinag-usapan na yan. Mga kapatid, kailangan talaga mga kapatid ay hindi ko alam kung maniniwala kayo na pasalamat na kayo ng pasalamat sa Diyos. Kain na rin kayo ng kain ng mantika, kain na rin kayo ng maharal, kain ng bawal. Hindi ko alam kung ang Diyos ipapakinggan kayo. Ewan ko lang ha. Ibig sabihin, talagang nandun yung karunungan, kaunawaan mga kapatid. Hindi lang yung magpasalamat sa Diyos, marami kang nakain, iligtas mo ako Panginoon, nabangungod ka. Kasi sobrang kang kain, ewan ko lang kung sino may kasalanan, yung Diyos o ikaw. Kaya kailangan din natin mga kapatid ng kaunawaan at karunungan. Kaya sabi nga niya mga kapatid, kaya ang kayamanan natin ay yung malayo tayo sa anumang karamdaman. Malayo yung mga pamilya ninyo, hindi kayo nagkakasakit. Kayamanan na po yun. Salat sa sabi natin pera, nahahanapan ng pera. Sabi ko kay Joshua huwag kang maingit sa mga mayayaman dito sa sila, yung mga lalaking bahay. Matatanda na sila. Si Pastor Salazar, medyo may edad na. Sabi natin, mayroon siyang bilyon. Gusto bang ganun? May bilyon ka, ganun lang edad mo. God Joshua, ayaw ko. Mas gusto ko yung bata, kahit na wala akong pera. Bakit? Malay mo, sa susunod na panahon, mas mayaman ka sa kanya pag ganun nilagtad mo. Hindi natin alam. Mga kapatid, yung kaisipan, yung kaunawaan, mga kapatid, mas maganda, mga kapatid, kung malakas ka, naglilingkod ka sa Diyos. Yun ang importante. Might be rich, mga kapatid. Kaya, verse 10, sandali na lang, malapit na to, tagalogin mo na lang. At sa ganito, ibinigay ko ang aking pasya sapagkat ito ay narapat sa inyo na naunang nagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Talagang mayroon silang pagkukusa. Verse 11, dalawat ngayon, tapusin din naman ninyo ang paggawa upang kung paanong magkaroon ng sikap ng pagnanais ay gayon din naman magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Verse 12, sapagkat kung may sikap ay tinanggap ayon sa tinaglay, hindi ayon sa di tinataglay. Magulo, sapagkat kung may sikap ay tinanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di
tinataglay. Parang what can I ano mong sa English yun? Ano bang bagay ang hindi ko magagawa pagdating sa paglilingkod? Ganon po mga kapatid. Sapagkat kung sikap ay tinanggap ayon sa tinaglay, hindi ayon sa tinataglay. Verse 13. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan. Sa pananampalataya, minsan, bakit yung iba, pinagpapala na, yung iba parang nabibigitan sa paglingkod. Kung narinig nyo mga kapatid, yung mga narinig ko o na ayon sa salita ng Diyos, siguro yung term na lagi din natin na memory verse na seek yung kingdom of God and His all these things shall be added unto you. Hanapin nyo muna ang karya at katwiran ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa inyo. Parang ganon mga kapatid. Kasi dito may mga nakita si Apostol Pablo na okay yung iba hindi naman, nabibigatan ganon. Part lang ng paglilingkod po yun mga kapatid. Ngunit kung susubukan ninyo yung ganon na sistema sa buhay ninyo, ako man din nagsasabi sa inyo mga kapatid, yung karamdaman, yung kasapatan sa lahat ng bagay, yung lahat ng pag-iingat ng Diyos sa buhay natin mga kapatid ay ibibigay. Praise God. Verse 14. Kung ayon sa pagkabantay-bantay ay iyong kung kundi ayon sa pagkabantay-bantay ang inyong kasaganahan ay naging abuloy sa panahon ito sa kanilang kakulangan, gift, upang ang kanilang kasaganahan naman ay maging abuloy sa inyong kagalingan upang magkaroon ng pagkabantay-bantay sa harapan ng Diyos. 15. Gaya na nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi nagkulang. Hindi pastor na lang ang nagkulang. Verse 15. Datapwat salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito na masikap na pag-iingat sa inyo. Si Tito talagang makamalay ninyo yung pagsisikap ninyo sa paglingkod sa susunod na panahon. May ilagay din yung pangalan ninyo sa susunod na mga aklat kagaya ni Tito. Ako, may pangalan ako sa Biblia pero hindi ako yun. Sigurado ako. Kasi buhay pa naman ako. Kung nandiyan na yung pangalan nyo, patay kayo mga kapatid. Sigurado yan. Verse 16. Sapagkat tunay na tinanggap niya ang aming pamanig, ngunit palibas sa ilubas siyang masikap. O tingnan nyo, ay naparyan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. Ang mahalaga sa tao, sa kanyang larangan mga kapatid, yung kanyang gagawin, yung kanyang trabaho, anumang bagay yung kanyang gagawin, dapat kusa, masaya. Ano bang klaseng posisyon ang mayroon ka? Sabi natin sa construction, laborer ka lang. Inaingit ka sa engineer. Marami na tayong engineer dito. Huwag po mga kapatid. Kailangan pagsikapan mo rin mo ang binigay sa iyo na trabaho. Na may pagpupusang loob na masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa buhay mo, masaya ka na kung ano man yung ibinigay sa iyo mga kapatid. Yun yung mahalaga mga kapatid. Hindi kailangan na pahirapan mo yung sarili mo mga kapatid. Sapagkat kahit na anong gawin mo, sabi ka nila, swerte naman ng mga pinanganak na ang nanay nila o mga magulang nila yung bilyonaryo. Sure na ang buhay ng mga yun. Si Ramon Ang. Kailangan niyo si Ramon Ang. Yung may-ari ng San Miguel Corporation, mga expressway. At magpapatayo daw sila ng expressway from Minaonan to hanggang na sa Alaminos, sa di ko alam kung kailan. Pero alam niyo ba ang mentality niya sa mga anak niya? Sabi niya, hindi ko sila nilagay sa kaisipan na mayaman sila.
Kailangan magtrabaho sila. Kung ano yung kinakain ng mahirap, yun din ang kakain nila. Akalain mo yun, multi-billionaire yun, ha? Pero yung mga anak niya, sabi niya, kumain kayo kasama ng mga trabador, yung mga kung anong ulam kayo, kung anong ulam nila, asin, kainin nyo. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo, sabi niya, ako man din, ganoon ako, pero masaya ako. Hindi ko inaaring marami akong pera. Yun ang mahalaga mga kapatid. Ano man estado, kailangan masaya lang mga kapatid. Para hindi ka magkakaroon ng awa sa sarili mo. Ay, okay lang, walang problema, ganito lang. Ganito naman kami noon mga kapatid. Yung asin sa tubig, masaya na ako noon. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng panahon o pagkakataon siguro ay ganon. Dahil sa paglilingkod nyo, sa pagsisikap ninyo, may Diyos tayo. May Diyos, mga kapatid. Basta yata ito. Sino mo namin kasama ng kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. Ang kapurihan ng bawat isa ay hindi sa atin o sa kanino man, kundi ang kapurihan, mga kapatid, ay sa gawain sa Ebanghelyong tinanggap natin mga kapatid, na kung makita ng tao mali, ganito, kulang, okay lang yon. Ngunit kung makita ng Diyos na ang pagnanasa o pagnanais natin, pagwiwiling o pagkukusa sa mga bagay na gawain, ay yun ang titignan ng Diyos. Pakapakan natin at sa mula ng mga sa ating lahat mga kapatid. Pahayag patungkol sa paglilingkod. Amen. Na lahat ay tinawag sa gawain paglilingkod. May pagkakataon upang may pakita niya ang kanyang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Amen? At ang gawain paglilingkod na ito na ginagawa natin sa Panginoon ay ang kapurihan nito ay sa iglesia. Amen? Kasi ang dinadala natin ay ang iglesia ng Panginoon. Amen? Hindi ang ating sarili. Kaya ang mga paglilingkod na gagawin natin sa manggagawa, sa mga kapwa-kapatid, sa kabuuan ng iglesia, ito ay paglilingkod na handog natin sa Panginoon, hindi sa ating sarili. At ang kapurihan nito ay para sa kabuuan ng iglesia. Amen? Iglesia ng Panginoon. Kaya nga, inuudyokan lagi ni Apostol Pablo na yung gawin natin ang mga bagay na ito sa pagsisikap. Amen? Yung kusang paglilingkod, yung kusang gawa. Amen? Sapagkat sa kusang gawa, nandun yung kapurihan. Nandun yung kapurihan. Kaya, kasi kung inutusan ka at ginawa mo, ang kapurihan lang dun sa'yo, masunurin ka. Pero kung yung kusang gawa mo, hindi ka inutusan, pero ginawa mo ang isang bagay, mas malaki ang kapurihan mo para sa Panginoon o para sa'yo, ibibigay ng Panginoon. Kaya, mas maganda yung kusang paglilingkod ay gagawin natin para sa Panginoon. Amen? Hindi dahil sa sinabihan tayo, hindi dahil sa inutusan tayo, hindi dahil sa mayroon tayong programa na ganito. Amen? Gawin natin ang lahat ng mga bagay sa kusang pagsamba at sa kusang paglilingkod. Amen? Si Pastor Efren, banggitin ko lang, hindi sa pinupuri natin siya, pero kailangan din naman. Sapagkat ibigay natin ang kapurihan sa dapat papurihan. Amen? Pero hindi naman natin laging ginagawa. Kasi nga, yung ginawa niya patungkol sa Sidar ay nakilala siya. At the same time, yung komunidad ng Sidar. Amen? Yung komunidad ng Sidar, umangat. Hindi, umaga,
yung kanyang paglilingkod na ginawa para ma-establish yung gawain ng sila, amen, ay lumaganap kung saan-saan. Amen? At ngayon, kilala na sila. Inspirasyon na ng ibang mga barangay, inspirasyon na ng ibang mga bayan. Amen? Yung sila. Makulong na sa lugar na Sumingan. At ito ay kapurihan ay binigay ng Diyos sa iglesia. Kaluwalhatian ay binigay ng Diyos sa iglesia. Sa pamagitan ng paglilingkod na ginawa ng Pastor Efrain. Amen. So, ganon ibinibigay ng Diyos ang kapurihan para sa iglesia. Amen. Para sa iglesia. Kaya yung pagkakaisang ginagawa ng mga magdadala doon at ng mga membro, kasi may mga volunteer na araw na designated sa mga resident na doon, ay bantog na sa yung pagkakaisa, yung pagtutulungan ng mga kapatid. At ito ay dinadala ang Iglesia ng Panginoon sa lugar ng Amen. Sinasabi mo ng Iglesia ng Panginoon, pero banggitin mo yung Gospel of Christ, hindi kilala. Saan dito ang Gospel of Christ, hindi kilala. Ang alam nila doon sila. So, itinago tayo ng Diyos bilang Iglesia, pero alam nila, mga Kristyano tayo, mga born again tayo. Pero hindi nila alam yung pangalan ng church. Pero tanong mo sila, alam na alam ng mga kapatid. Alam ng mga, kahit ang bayan ng Maminyan, alam nila, kung saan lang sila. Minsan, nagpa-register na kami doon. Voters registration. Sa akin ko, sila, alam kami na. Sila. Puri ng Panginoon. Ganon tayo inaangat ng Diyos sa lugar. Puri ng Panginoon. At lahat ng ito ay kapurihan ng Diyos para sa Iglesia. Amen. At ito ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pusang pagsamba na gagawin natin ay hindi lang tayo ang napupuri, hindi ang kaluhan ng Iglesia. Kaya sa pagkakaisa natin, sa pagtutulungan natin, ay naluluhan natin ang Diyos. At ang Iglesia na pinabibilangan natin. Salamat sa mga pangunawang ito na binibigay sa atin ng mga anak, gaya ng Apostol Pablo. At ito ay pagsikapan din natin pangyari sapagkat dito tayo tinawag ng Panginoon at dito tayo kinakailangan magmanifesto. Amen. Bilang liwanag, bilang asin ng sanlibutan. Puri ng Panginoon. Magniling tayo. Ayon sa liwanag na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Let us all shine para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kahit po yung musikin. Nalayan tayo sa Panginoon, ibigay tayo ng paguli, kaluwalhati, at pasasalamat. Paguli natin ang puso ko yung binibigay sa atin. Yes, Lord. Humble down ourselves. Salamat sa iyo, Panginoon. Ay dumulog sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong mayamang biyaya at sa iyong mayamang habag sa bawat isa sa atin. Sa aming mga kakulangan, ikaw ay nagpupuno. Sa aming mga kakauntian, ikaw
kalwalhatian na nais mo iparating at nais mo sa amin ay dumating. Kung sagad ang aming sariling kakayahan, hindi namin maaabot, O Diyos, sa mga bagay na ito. Ngunit ang iyong pag-ibig na nananagana sa bawat isa, ang siyang pumupuno, ang siyang nagudyok sa amin upang gawin may pagsisikap ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kusang pagsamba at kusang gawa upang ang kakalwalhatian na nararapat para sa iyong gawain ay dumating at lumiwanag sa lahat sa mga nasa kadiliman at maglasa kasi sa sanglibutan na ito. Kaya Panginoon, sa pagsisikap ng bawat isa sa amin sa kusang pagsamba at sa pagkakaisa ng pananampalataya, lingapin mo kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong mga salita, ang kalooban mo, O Diyos, na maganap namin ang mga bagay na ito na rinsulod sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, at sa iyong mga kalooban, O Diyos. Panginoon, binigyan mo kami ng kalayaan na magawa ang lahat ng mga bagay patungkol sa buhay na ito. Ngunit binigay mo rin sa amin ang iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay kumilos, gumawa na naaayon lamang, Panginoon, sa kung anong kasaganan ng iyong biyayang dumarating sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita nito. Kaya narapat lamang na ang kaunawaan ay managana sa amin upang ang mga salita mo, Diyos, ay magkaroon ng kasaganan sa aming buhay at magkaroon din ng kasaganan ng aming mga gawa patungkol sa paglilingkod, lalong-lalo na sa gawain mo, Panginoon. Na lagi naming alalahanin kung paano mo kami tinawag sa iyong gawain at kung paano namin i-involve ang aming mga sarili patungkol sa gawain mo, Diyos, upang masunod namin at maganap namin ang pagkatawag na iyong tinawag sa bawat isa. Kaya Panginoon, walatin na narito ang mga kaluluwa o Diyos na naturuan ng iyong mga salita, na gumaganap ng iyong mga salita at ng iyong kalooban. Harapat dapat, O Diyos, ang mga kaluluwang ito sa iyong biyaya at pagpapala. Ilubog mo nawa sa bawat isa, Panginoon, sa pamagitan ng aming pusang pagsamba. Kung ano ang mga pagsisikap na aming mga ginagawa, Panginoon, lingapin mo po ang bawat isa sa amin sa bahay ko rin ito. Huwag mo kaming ibilang na iba sa mga kapatid sa lugar ng sila. Kami ay may pagkakaisa ng pananampalataya sa kanila sa lugar na iyon. Ibilang mo kami, Panginoon, na bahagi ng komunidad na iyon, O Diyos. At ang pananampalatayang nasa sa amin ang siyang kumilos upang managana kami sa lahat ng mga bagay. Hindi lamang sa kung anong kaisipan namin patungkol sa pagpapala, kundi pati na rin sa magkaroon kami ng kaisipan, pakikisa sa gawain mo, Panginoon, sa kabuuan ng gawain nito. O Lord, upang kami magkaroon ng bahagi sa gawaing paglilingkod at magkaroon din kami ng bahagi, O Diyos, sa kaganapan ng iyong
mga panukala. At hanggang sa kami, O Diyos, ay maging bahagi din ng aklat ng buhay na siya mo bubuksan upang alalahanin kami sa panahon ng pagliligtas at alalahanin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya at ng iyong awa. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Nakita mo, Diyos, siyasan mo ang aming mga puso. Siyasan mo ang aming mga isipan. Dapat na rin, O Diyos, sa mga kaluluwa ito. Sa iyong bendisyon, sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya, at ng iyong patuloy na kagandahang loob ay manahan at managana sa bawat isa sa amin. Panginoon, mangyarihin mo ang iyong mabuting kalooban. Mangyarihin mo, Diyos, ang iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin na narito. Kasabay ng mga magulang sa kanilang mga gawa at paglilingkod at pagkasilan. Tinataas din namin sa inyo, Diyos, ang mga batang ito sa iyong pangingin. Binayaan mo rin at pagpapalain mo sila ng iyong pag-iingat, ng iyong kagalingan, ng iyong pagbabantay, at ang mabuting ng sugat pagkaloob ng Diyos sa mga maliit na batang ito, sapagkat ayon sa aming pananampalataya, sa kanila mo itinadhana, O Diyos, ang pamukalang kaluwalhatiang mahahayag para sa iyong iglesia, at sila ang lubos na luluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat masasaksihan nila ang lahat ng mga bagay na aming ipapahayag, at masasaksihan nila ang mga bagay na nakasulat ng kaluwalhatian mo, Diyos, ang siyang matatanya. Ikaw, Diyos, na nakita natin. O salamat po sa iyong kapangyarihang kumikilos. Sa pangalan ng Jesus, pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.